Hello guys. So, paano ko nilagay itong structure sa modeling ng itong part na to? So, ito lang gagawin natin. Ah, gagamit tayo ng spline. Gagawa ko ng rectangle. Tapos, ko-convert ko sa spline. And then, dito. Lagay ko lang, snap ko lang. Yan. Tapos, snap ko sa pinakadulo. Ito yun. Hindi ito perfect kasi yun. Dating makuha ang snap eh. Yan. Okay, so next is, yung curve lang. So, dito, gagawa tayo mag-add tayo ng refine, ng vertex or point. Ito yun. Gawin ko siyang ganito. Yakit ko siya. Automatic kasi yan, magsiselect ka ng center kasi yung snapping ko nakaset ng ganito. Vertex, endpoint, tsaka midpoint. So, automatic, i-select niya yung center. Or snap niya ba sa center. So, ganyan. Make sure nyo yung naka-align siya dito, banda. Tapos dito din. So, after that is mag-fillet tayo. Ganyan. Yan. And then, once na nagawa mo na siya, for example, magdagdag tayo ng refine dito. Para maging smooth lang yung curve natin. Yan. Kahit saan dyan. Okay. Next is, pipiliin ko yung spline. And then mag-ano ako, i-zoom ko dito sa part na to. And then mag-outline ako. Yan. So, ano lang, estimate lang muna. Pero pwede ko siyang kunin ng sukat, pero ganito ang gawin natin kasi hindi naman ito mahalata kapag ano yun, sa render na. So, ganyan. So hindi natin makuha to. So, kailangan natin gawin is, paano pala makuha natin to? So, kailangan natin gawin is ganito. Click ko yung vertex. Make sure nyo naka-check to, ang connect. And then, click mo refine. Dito, ang technique to, kailangan mo sa snap. Yan. Yan. Yan din dyan. So, once na nalagay mo ng dalawa, right click mo lang, gagawa siya ng line. Yan. So, once na nakagawa na siya ng line, ulitin mo siya dito para sa part na to. Yan. So, kung hindi siya mas snap, dito na lang. Yan. Right click. So, hindi siya straight. So, ang gagawin natin, snap lang siya straight. Uncheck ko to. Click ko yan, tapos dito, snap ko siya dito. Yan. Once na nagawa ko na siya, pipiliin ko yung segment. Tapos click ko to, delete. Click ko yan, delete. And then, balik ako sa vertex. Highlight ko to. And then, click ko yung weld. Yan. So, try natin siya i-extrude. Yan. So, try natin siya F3. Yan, ganyan. So, kailangan natin siyang tugma yung sukat dito. So, yung dip kasi nito is ganito yan eh. So, ang gagawin natin, lakyan natin to, tapos bawasan natin gawin natin 200mm lang. Yan. Click ko to And then, lagay ko siya sa loob. Yan. So, once na lagay mo na siya, kukunin ko yung isolate, duplicate ko siya, and then, click ako di yung spline, editable spline, select ko to, tapos click ko yung edge yan, tapos delete ko. So, ang mangyari nito, yan, gumawa siya ng ganitong shape. So, next is, bawasan ko siya ng 20mm. So, magiging 180 na lang. And then, para may detail siya. And then, click ko to, convert ko sa poly. Pwede din, hindi mo na siya i-convert, tawag dyan, i-convert. Ganito lang, add ka ng edit poly. Pwede yan. Yan. And then, click ko to. Yan, select ko yan. Tapos piliin ko yung inset. And then, click ko yan. So, ganyan. So, konti lang. Magbabase ka lang sa drawing niya. Yan. And then, okay. Once na okay muna siya, ang gawin natin is, so, anong detail ito? Check natin na. Okay, so, I think nakapasok siya. So, top view ko siya. Tapos, mag-add ako dito ng 20 sa y-axis or 10. 20 na lang para medyo malalim. Yan. Pasok siya. Yan. Ganyan siya. So, I think mas maganda kung ano lang, 10 lang siguro. Top view. Negative 10. Yan. And then, i-align ko na lang siya kasi parang baga din siyang i-align siya ganyan. Yan.
After that, click ko to, highlight ko, at split. Para kapag maganda ka, lalabas talaga yung kanyang shape na ganito. Okay? So hopefully, may mga natutunan dito at comment pa kayong gustong malaman. Mag-message ako sa akin o kaya mag-comment sa baba. Salamat sa panood. Paalam. Bye-bye.